Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pag-iibigang magkakapatid. Ito po ang ikalawang bahagi. Napag-aralan po natin sa unang bahagi ng leksyong ito na utos ng Diyos ang pag-iibigang magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pag-ibig sa kapatid ay tanda ng pagiging tunay na alagad ng Panginoong Kristo o pagiging tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya marapat na maingatan at mapanatili natin ang pag-iibigang magkakapatid na itinatag ng Panginoong Kristo. Diyan tayo sa unang bilang. Paano natin maiingatan o mapananatili ang pag-iibigang magkakapatid sa Iglesia? Ito sagot, basahin natin. Huwag tayong mangag-upasalaan laban sa isa't isa upang hindi tayo mahatulan. Ano ang hindi natin dapat gawin sa isa't isa? Sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang mag-upasalaan. Ano ba ibig sabihin nung pag-uupasalaan laban sa isa't isa? Yung pagrereklamo o pagsisisihan laban sa isa't isa. Katumbas din ng paglalabanan o pag-aawayan. Ayaw ng Diyos na ang mga magkakapatid sa iglesia naglalabanan, nag-aawayan, nag-uupasalaan. Gaano kasama kapag nilalabag ng mga kaanib sa iglesia ang aral na ito ng Diyos. Sa halip na umibig, hindi umiibig. Nagagalit, napopoot sa kapatid. Tiniyak ng Biblia, hahatulan o parurusahan ng Diyos ang gumagawa nito. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong kailanman ay hindi natin dapat gawin sa kapatid na nakagawa ng masama sa atin? Ito sagot. Huwag nating gantihin ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala upang tayo ay magmana ng pagpapala. Bawal ng Diyos na gumanti ang sino mang kaanib sa iglesia ng masama sa kapatid na kagawa ng masama sa kanya. Sa kasalukuyan, maraming mga kapatid ang nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa atin na itiniwalag ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia dahil sa ating paninindigan sa katotohanan. Dapat ba natin silang tularan? Hindi. Ang aral ng Biblia, huwag nating gantihin ang masama o ng alipusta, katumbas yun ng panlalait o paghamak. Hindi dapat gantihin ng pag-aalipusta ang pag-aalipusta, kundi ang igaganti, pagpapala, upang tayo ay magmana ng pagpapala. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang kailanman ay hindi natin dapat gawin upang huwag masira ang pag-iibig ng magkakapatid sa iglesia? Ito sagot, ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay dapat magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang labi sa pagsasalita ng daya. Nais ba nating lahat na magtamo ng magandang buhay at kapalaran? Opo, nais natin yon. Kung gayon, dapat tayong umiwas sa pagsasalita ng masama laban sa kanino mang kapatid. Masama yun. Yung wala namang ginagawang masama sa atin ng kapatid, pinagsasalitaan natin ng masama. Kahit pa nga yung gumagawa ng masama sa atin, hindi natin gagantihin ng masama yun. Bakit? Sapagkat
bawal ng Diyos. Kung ibig natin ng buhay, na ang tinutukoy ay ang buhay na walang hanggan, at makakita ng mabubuting araw, dapat tayong magpigil ng ating dila sa pagsasalita ng masama. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang hindi natin dapat gawin sa kanina mang kapatid? Ito sagot. Sila ay dayain o gawan ng anumang kalikuan. Hindi dapat na dayain o gawan ng anumang kalikuan ang sino mang kapatid natin sa loob ng iglesia. Tayo ba gusto nating tayo ay dayain ni naman? Ayaw natin nun. Tayo ba ay gusto nating gawan tayo ng kalikuan, ng kasamaan ni naman? Ayaw natin nun. Kaya huwag din natin gagawin sa iba, lalo na sa kakapatid sa iglesia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Kung may bumangong hindi pagkakasundo o pagkakaalitan sa pagitan ng magkapatid, ano ang dapat nating gawin? Ito sagot, magmagandang loob at maging mahabagin tayo sa isa't isa na mga patawaran gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo. May pagkakataon bang bumabangon ang hindi pagkakasundo o pagkakaalitan sa mga magkakapatid? Meron. Ano ang dapat nating gawin kung mangyari yon? Upang mapanatili ang pag-iibigang magkakapatid. Ang sabi ng Biblia, magmagandang loob at maging mahabagin. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Ginawan tayo ng masama, matuto tayong magpatawad. Maging mahabagin tayo. Magmagandang loob tayo. Kalooban yun ng Diyos. Bakit dapat natin gawin yun? Sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya iyon ang inaasahan ng Diyos na dapat nating gawin. Matuto tayong magpatawad. Meron kasing iba, pag nagalit sa tao, hindi na maalis-alis yung galit. Nakatanim na yun sa isip niya, sa puso niya. Pagka ganun, napopuot na ang katumbas nun. Yung hindi na mawala sa loob natin yung galit. Yan tayo sa kasunod na bilang. Gaano kasama? Kung hindi tayo natutong magpatawad, sa halipay napuot tayo sa kapatid. Ito sagot. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Palibhasa, ang utos ng Diyos sa magkakapatid, mag-ibigan, hindi mag-away, hindi magkapuotan, pagka ang isang kaanib sa iglesia napopuot na sa kanyang kapatid, ang turing ng Diyos sa kanya, mamamatay tao siya. Malaking kasalanan ng pagpatay. Ano ba ang karaniwang ginagawa sa mga mamamatay tao? Ibinibilanggo ng habang buhay o hinahatulan ng kamatayan. Subalit, kailangan pa bang pumatay ng tao upang maibilang na mamamatay tao? Hindi. Yun lang, mapuot sa kapatid sa pananampalataya, katumbas rin yun ang pagpatay. Kaya sa paningin ng Diyos, ang sino mang napopuot sa kapatid ay mamamatay tao. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong tinitiyak ng Biblia tungkol sa mamamatay tao? O sino mang napopuot sa kanyang kapatid sa pananampalataya? Ito sagot, ang napopuot ay nananahan sa kamatayan at hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Sinong hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan? Sa halip ay nananahan sa kamatayan, ang hindi umiibig, bagkos ay napopuot sa kanyang kapatid. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Aling kamatayan ang tiyak na mararanasan ng mga napopuot sa kapatid? Kaya itinuturing sila ng Biblia na mga mamamatay tao. Ito sagot, ang ikalawang kamatayan o
ang kamatayan sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Yun bang mga hindi umiibig sa halip ay napopoot sa kanilang kapatid sa pananampalataya ay maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Hindi. Kundi sila'y parurusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre magpakailan-kailanman kasama ng lahat ng mga makasalanan. Isipin ninyo, nasa iglesia, ang iglesia ay dako ng kaligtasan, pero napuot sa kapatid, hindi maliligtas. Kahit naging iglesia ni Kristo pa, kahit pa nga mga tagapanguna sa iglesia kahit pa nga ministro kahit pa may tungkulin, kung napopoot sa kapatid, at yung poot sa kapatid hindi maalis-alis, hindi maliligtas yun. Kaya, ang Diyos ang maghihiganti sa mga napopoot sa kapatid ng aapi sa kapatid, humahamak sa kapatid. Kaya gusto natin na maalis tayo sa hatol na parusa, sa dagat-dagatang apoy, ibigin natin ang pagkakapatiran. Ibigin natin ang mga kapatid natin sa iglesia, lalo na yung kapatid natin sa laman, lalo na yung kadugo natin, nakapananampalataya natin. Hindi tayo dapat gumawa, magsalita ng masama sa kanino man. Kung mayroong nakagawa ng masama laban sa atin, ano ang inaasahan ng Diyos? Huwag tayong gaganti. Huwag tayong gagawa ng masama. Sa halip, matuto tayong magpatawad upang pagkalooban tayo ng Diyos ng magandang buhay at magandang kapalaran. At higit sa lahat, magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya napakahalagang utos ng Diyos ang pag-iibigang magkakapatid. Panatilihin natin yun sa ating puso. Pagka ang lagi nating nasa isip, ang Diyos, pinatawad tayo, hindi na pinansin yung marami nating pagkukulang, pagkakamali sa nakaraan, isinugo ang Panginoong Kristo para ihandog ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sapat yun para matuto tayong magpatawad sa kanino man na nagkasala sa atin. Sa halip na gawa ng masama, gawa natin ng mabuti ang mga kapatid natin sa iglesia. Ang pag-aaralan natin sa susunod nating pagtitipon ay ang tungkol sa kabawalan ng Diyos sa pagkain ng dugo. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pag-iibigang magkakapatid. Tumayo kayo mga kapatid, tayo ay mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Patuloy kaming tumatanggap ng iyong mga banal na aral na kung aming iingatan at susundin, mamamalaging pinagpapala mo kami. Panginoon, likhaan mo kami ng pusong umiibig. Matuto kaming ibigin ang aming mga kapatid sa iglesia. Huwag namin silang gagawa ng masama. Huwag namin silang dadayain. Sa halip, tulungan, pagka sila'y nangangailangan. Makita mo sa amin, Panginoon, ang pagmamalasakitan sa isa't isa. Mapatunayan namin tunay kaming mga alagad ng iyong bugtong na anak. Ama namin Diyos, salamat ng marami sapagkat ginagamit mong kasangkapan ng mga pagtitipon namin para ipaalala sa amin ang iyong mga dakilang mga aral. Tulungan mong makita sa amin na ibinubuhay namin ang lahat ng ito para kami laging maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya at pagpapala. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang nagmalasakit para kami maging karapat-dapat sa Ama. Inihandog mo ang iyong mahalagang buhay dahil sa pag-ibig mo sa iyong iglesia. Ang hiling namin, Panginoon, makita mo sa amin ang katapatan sa pagsunod sa iyo at sa kalooban ng Ama
at sa pagmamalasakit sa iyong banal na iglesia. Pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Ipagsama mo kami sa langit, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Ama, umaasa kami, dininig mo kami. Lubos na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Baon namin ang iyong mahalagang basbas sa aming paghiwa-hiwalay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.